1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday morning. So, syempre, katapusan na ng buwan ng February. Oh my gosh, nakakaloka. Sobrang bilis. At bukas nga ay simula na ang Marso. So, ibig sabihin, simula na ang summer. Ay nako, syempre, painit na ng painit ang panahon. Kasing init ng mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika sa inyo ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na talaga naman, oh my gosh, talagang yung suporta na binibigay ninyo, na-appreciate ko po ng bonggang-bongga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, ay nako, nakakaloka at talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, syempre pinag-uusapan ngayon, dapat bang bigyan ng homecoming para sa Ibugao ang bagong reyna ng Miss Globe Philippines, Global Philippines. At para naman sa una natin, chika, ito nga pinag-uusapan ngayon, dapat daw bang bigyan ng pa-homecoming ang reyna ng Ifugao na ilalaban nga natin sa Miss Global ngayong taon na to. Well, ang masasabi ko dyan, karapatan at dapat naman talaga bigyan ng homecoming ang reyna ng Ifugao na wala ng iba kundi si Valerie West, na kung saan naman ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, deserve niya ang maging Miss Global. Oo, kung tutuusin nga, dapat nga Miss World Philippines dito eh. Maganda si Valerie at parang feeling ko talagang may laban to sa Miss Global. And then, ayun, so magkakaroon siya ng homecoming sa kanyang hometown. At masaya ako para sa kanya. At masaya ako para sa mga taga Ifugao. Kasi nga syempre, di ba, parang the first queen from Ifugao na alam mo yon na ipaparada doon sa area nila. And then I'm so happy and nakaka-proud ang beauty ng mga taga Ifugao, di ba? Kasi meron kayong reyna na alam mo yon na inilaban ang inyong lugar sa national pageant sa ating bansa. And then, congratulations sa kanila. And ayun, sana magkaroon talaga ng pa-welcome or pa-homecoming parade na bonggang-bongga para sa kanilang bagong reyna. Di ba? Kauna-unahan si Valerie na naging reyna ng taga-Ifugao, di ba? So, yon. Kaya, congratulations na kasi nanalo na sila. And then, ayun, looking forward ako sa magiging eksena laban ni Valerie sa darating na Miss Global na gagawin nga this coming September dito sa Bangkok, Thailand. And then, ayun nga, medyo nakakalungkot kasi nga, iminix na ng TPN, yung Miss Global at saka Mr. Global. Tapos parang feeling ko, parehas din ang coronation. Hindi ko lang alam kung separate ba yung boys o separate ba yung girls or together. So, pag together, parang senior high school, di ba? Parang JS prom, gano'n. And then, ang pagkakaintindi ko, pwede naman niya ipagsabay pero different pageant pa din. Diyos ko, maluloka ang mga tao kasi hindi ko alam kung bakit nila naisip na pag-isahin yon. Pero dapat talaga separate yon. Oho. At naluloka ako kasi nga ang Miss Supranational na may idea na Mr. and Miss
Miss Supranational, di ba? Hindi naman sila nag-together ng pageant. Kumbaga parang, sige, nandoon yung mga lalaki, pero it's another batch. Oho. So, yun. So, sana ganun yung gawin. Pero kung pagsasamahin, pararampahin si girl, pararampahin si boys, oh my gosh, nakakaloka na, di ba? Diyos ko, ewan ko kung bakit nila naisip na gano'n. Napaka high school ng dating. So, parang pili ko tuloy, canvassing sila sa, canvassing sila dito sa mundo ng beauty pageant. Di ba? But good luck sa mga lalaban ng Mr. and Miss Global, and sa TPN naman. TPN, ang masasabi ko lang ay siguro they are trying to experiment, di ba? Para sa kanilang pageant. And then, ito yung first ever na pag-together nga. And let's see kung ano mangyayari. Kasi mahirap naman yung reklamo lang tayo ng reklamo, tapos ang ending ay ayun naman pala, maganda naman pala yung pinaplano nila. Wag na muna siguro nating anuhin. Kumbaga parang, sige, bigyan na muna natin sila ng chance na ipakita sa atin kung ano ang plano nila. Pero, ngayon pala medyo naluloka din talaga ako. Hindi ko ma-imagine. But, tingnan muna natin, na. And then, good luck sa Mr. and Miss Global, and good luck kay Valerie West sa ating pambato. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon yung ganda ng pambato ng Miss Universe na taga Summer Island. Maganda daw, artistahin yung dating. Ayun, ako para sa akin, yes, totoo naman, nakita ko yung mga photos niya, tas in-stock ko, maganda naman ang bata. And then, talagang makinis, napaka-jackpot ng Summer dahil meron silang pambatong ganito kaganda. Ako, sabi ko nga, lahat naman ng candidates dyan ay may opportunity na pwedeng makakuha ng corona. Meron silang opportunity na manalo ng ganitong crown, kung hindi man Miss Universe Philippines, kasi marami namang choices. Siguro ang kailangan na lang gawin ng pambato ng Summer Island ay galingan niya. Kasi yung ganda nandiyan na eh. Kasi pwede mo itong gawin Miss Charm, kung hindi man manalo ng Miss Universe Philippines. Pwede mo siyang gawing Miss Charm, pwede mo siyang gawing Miss Supranational, di ba? So, maraming choices. Kaya lang, depende na yan sa execution na ipapakita ng pambato nila, at depende na yan sa mga magiging ganap very soon, di ba? And then, kasi hindi natin din alam kung paano naghahanda ang mga bawat candidates. And then, ayun, so looking forward ako na sana nga maipakita ng pambato ng Summer Island yung galing naman nila. Kasi sabi ko nga, kung si Ifugao nga sa Miss World Philippines, di ba, nag-shine. So, I hope na ganun din ang gawin ng Summer Island dito naman sa Miss Universe Philippines. And good luck sa kanya. Good luck sa magiging eksena. Good luck sa magiging ganap. Ako, happy naman ako. At looking forward ako kung ano ang magiging eksena niya. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Kalibo Aklan dito sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, mag-shine kaya siya? Ngayon, medyo parang tahimik ang laban ni Imelda, no? Si Imelda, isa sa mga tinuturing kong magandang kandidata kasi she's from Miss Earth. And then, talagang ngayon na nandito siya, mas nakita ko yung transformation niya. Kaya lang, hindi ko lang alam kung kakabog ba ang pambato ng Kalibo Aklan sa competition ng Miss Universe Philippines. Lalo na, kasi medyo nagkaroon kasi ng bad image ang Imelda before sa Miss Earth. Pero since na nandito na siya sa Miss Universe Philippines, I think ito na rin yung panahon para maibawi naman niya ang sarili niya sa eksenang nangyari noon. And then sana tignan din ng mga tao at ng hurado kung ano ang bagong makikita natin kay Imelda, di ba? Kasi syempre lahat naman tayo may chance. And then lalo na nandito na si Imelda, lumalaban na, at nakikita naman natin na kumakabog at yung ganda niya, Diyos ko, lalong mas gumanda ang Imelda. I'm happy na
meron siyang lakas ng loob uli sumali, bumalik sa mundo ng pageantry. And then, ayun, so ipahayag sa atin kung ano ang purpose na meron siya dito sa mundo ng pageantry, di ba? Lalo na sa pagsali niya dito sa Miss Universe Philippines. Ang gusto siguro ni Imelda lang ay mabigyan siya ng chance na mai-represent ang bansa natin sa international stage. And sa nakikita ko naman, talaga naman lumalaban, kumakabog, umi-eksena. So, keep going kasi hindi din naman natin alam. Yes, yung iba maaaring nagtataas ng kilay na parang, ay naku, good luck sa'yo girl. Pero ako naniniwala naman ako na magiging fair ang organization sa lahat ng candidates na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines. At kung nagpapakita siya na talagang kadapat-dapat na para sa corona, why not, diba? So, looking forward ako for her. So, yan! And good luck para kay Kaliwa Aklan and good luck sa magiging eksena niya. O, diba? So, yun. So, lahat naman may second chance at lahat naman ay karapatan na maipakita uli kung ano ang galing na meron sila na ipinakita nila noon. And ako naman naniniwala naman ako na talaga naman magaling naman ang Kalibo Aklan na si Imelda. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga pinag-uusapan, the comeback. Para kay kay Rachel, kay Rachel Gupta ng dating Miss Grand International na nagpaplano daw sumali uli sa ibang pageant. Pero ang tanong, saan pageant ba siya sasali? Ako para sa akin siguro, syempre doon sa Miss World, hindi naman natin nakikita na magmi-Miss World yan. Siguro pwede to sa Miss Cosmo. Lalo na nandiyan dyan si Miss Myanmar na nakalaban niya noon, di ba? So ako para sa akin, looking forward ako na magbalik si si Rachel as a candidate ng India sa Miss Cosmo. And then, ayan, my gosh, so makbakan uli silang dalawa doon ni Myanmar. Tapos ang mananalo uli ay Philippines, diba? Nakakaloka! Anyway, so ako naman, para sa akin, kung ako si Rachel so magfo-focus ako sa ibang area. Hindi ako magfo-focus sa pageant. Kasi galing na ako dyan, nakita ko na kung ano ang meron ng pageant, at parang feeling ko, wala naman nang dapat patunayan si Rachel. Wala na siyang dapat patunayan dahil parang feeling ko ginawa naman niya na yung best niya. Ano pa ba ang dapat niyang patunayan? Wala naman, di ba? Ang akin lang siguro, ang kailangan niyang gawin ay kung halimbawa mag-artista siya, mag-focus siya sa acting. Total, marunong naman siya umarte, di ba? So, yun. Tapos, kaysa naman sa mag-focus siya na, ay gusto kong bumalik sa mundo ng pageantry, nagkaroon nga ng record na dethrone, di ba? So, ibig sabihin, pag dinethrone ka, may naging problema. Kaya ako, para sa akin, mahihirapan siyang manalo uli. Kasi hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ba siya ng organization or hindi ko alam. But nandoon ako na sana tapusin na lang niya yung period na naging beauty queen ako. Kasi yung pagiging Miss Grand International ni Rachel, to be honest, kahit na-dethrone siya, alam na ng tao na siya ang nanalong Miss Grand, and alam na ng tao na kung ano ang mga naging eksena. And then, ayun, so parang yung chapter na yun, tapusin niya na. And then, punta na lang siya sa another thing. Halimbawa, modeling. O halimbawa, kung ano pa man. Tingnan ninyo si CJ Opiasa, kumakabog ng bonggang-bongga as a modela. Diba? Diyos ka! Ang saya-saya lang. Pero dapat ganun din si Rachel. Dapat nag-move on na sa kanyang buhay na, another things naman ang gagawin ko. Kasi pag bumalik siya sa pageant, ganun din naman yun. Kung ano ang ayaw niya sa mundo ng pageantry, ay may encounter pa rin niya. Diba? So, yun. Anyway, good luck kay Rachel Gupta. And I wish all the best na sana, ayun nga, makaarangkada siya ng bonggang-bongga sa kanyang career. Yan. Diba? Kasi parang kung magdo-doctor ka, mag-doctor ka na lang. Kung mag-nurse ka, mag-nurse ka na lang. Wag nang yung parang, gusto ko ulit maging beauty queen. Naging beauty queen ka na binigyan ka na ng chance na maging beauty queen. And then, I think, go to another thing. Diba? So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Angelica Lopez, sasaba kaya sa Miss Grand
Philippines ngayong taon na to. I love it. So, eto, gusto ko talaga siyang magbalik uli one more time. Kasi di ba parang yung laban niya dun sa Miss International, hindi siya pumasok sa semifinals. Kumbaga, parang kung ako, ang Angelica Lopez, tapos parang, ang nangyari sa akin ay ganon, tapos matatapos na ako sa, i-close ko na yung book ko sa mundo ng pageantry, parang hindi naging maganda ang ending ko, di ba? So, parang siguro, try one more time, like example, Grand, kasi maraming nagsasabi, oy, pang Miss Grand ang beauty niyan. And then, kung pupunta siya dito sa Miss Grand Philippines, I think, ang laki ng chance niyang manalo. Sabing ganun, nako, risky kasi from the Binibining Pilipinas International, nako, hindi natin alam kung magmi-Miss Grand International siya. Total grand din naman ang beauty niya, grand ang eksena niya. Di pumunta na ng Miss Grand, di ba? Baka kasi ayun yung kulang sa international. Kasi di ba, Miss International, grand pala siya. Di go sa grand. Ganon. And then, ayun, looking forward ako kung sakaling sasali siya sa Miss Grand Philippines natin, feeling ko mananalo siya doon. And then, sabing ganon, paano daw sa international? Manalo din daw kaya? Syempre, mahirap ang hamon sa kanya. It's a back-to-back. Pero it's a safe game, you know? Kasi parang feeling ko, kung sino man yung isasalang natin sa Miss Grand International, safe game siya. Safe game kasi parang hindi man niya makukuha ang corona ng Miss Grand, pero kasi may reason na parang, ay nako, nakadalawang ano na tayo dyan, back to back tayo, tapos syempre pangatlong back to back, mahirap nga naman. But, meron pa rin siyang chance na maging runners-up at mag-end ang kanyang journey dito sa pageantry na, alam mo yun, na parang, ay wow, ang galing, di ba? So yun, parang, yung runners-up yan, no? Wag mo isnabay, yung mga tipong ganon. At least, in-end niya yung kanyang journey sa mundo ng pageantry na kung i-close man niya yung book niya, alam mo yun, maganda ang ending at tatatak sa mga tao na, hoy, she is a Miss Grand International runners-up. Diba? And parang feeling ko si Angelica, kayang-kaya niya yan. So, yun. So, and good luck and wish all the best kay Angelica. And looking forward ako kung makikita nga natin ang Angelica Lopez dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Diba? So, kayo ba? Excited ba kayo? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, after ni Oppo Suchata, Vina, si Vina Singh, sumali kaya ng Miss World Thailand, di ba? Kasi nga daw, naging runners-up si Oppo sa Miss Universe at sumali sa Miss World, nanalo. So ngayon, ang sinasabi nila, why not Vina naman daw? Baka daw mag-back-to-back sila sa Miss World. No? Mga ambisyosa, charot. Yung mga fans lang naman yung nagsasabi nito. Pero ang masasabi ko dyan, mga ambisyosa kayo, anong feeling ninyo? Charot. Ganon kagaling si Vina? Hindi. Ako para sa akin, syempre, TPN yun, hindi na babalik niya si Vina kasi alam niya na hindi siya ipapanalo. So, real talk lang ha. So, ako si Vina, tama na sa akin na naging Miss Universe siya ng Thailand. So, ako para sa akin, dream come true na. Kasi parang feeling ko, yun naman talaga yung hinihit ni Vina. And then, sa kanyang journey bilang contesera, maganda yung pagko-close ng kanyang journey. Di ba? Kasi nga, di ba kung iisipin mo, parang wow, naging first runner-up siya sa Miss Universe. Sino ang mag-aakala noon na dati hirap na hirap siyang manalo na Miss Universe Thailand. And then, I'm so happy for her na malayo yung narating niya sa Miss Universe. Miski pa paano, at least, di ba? Yung kumbaga parang sige na nga, ayan, natapos na yung journey niya. And then, kung isasali mo pa siya sa Miss World, ibang usapan na yon. Kung ikukumpara natin yung journey ni Oppo at saka yung journey ni Vina, hindi magiging parehas. Kasi parang feeling ko, si Oppo kasi, meron siyang purpose kung bakit siya nanalong Miss World. And then, beauty with the purpose talaga. And then, hindi ko naman sinasabi na hindi beauty with the purpose si Vina. Ang kay Vina naman, parang yung advocacy niya, hindi katulad ng kay Oppo na very natural from the since young, na parang ayun na yun naging motibo niya, tumulong sa mga may cancer kasi
nagkaroon siya ng ganon at na-experience niya. And then, ayun, so parang na-move niya yung sarili niya doon sa pagtulong and sincere, and then gusto niyang magkaroon ng advocacy na maganda, at ayun yung nakuha niya. At kaya siya nandirito. Kumbaga parang masasabi mo beauty with a purpose talaga. Kay Vina naman, syempre, may ihirapan siya. Katulad din ni Atisa na sinasabi ko, sabi ninyo, isali si Atisa kasi mananalo yun ng Miss World. Ganda ni Atisa, yes, pasok. Parang feeling ko, oo. Pero pag uusapan natin yung beauty with the purpose, parang feeling ko doon maliligwak tayo. Kasi parang yung advocacy kasi ni Atisa, iba. Oo, iba. Tapos parang feeling ko mahihirapan i-depend doon sa organization. Kumbaga parang, alam nyo naman si Madam Julia, gusto niya talaga. Yung, alam mo yon legit. Gusto niya, ay talagang kakaiba, yung mga tipong ganon. And ganon din yung nakikita ko kay Vina. Mahihirapan siya. Hindi guys lahat na nag-runners up sa Miss Universe ay mananalo na kapag dinala mo sa Miss World. Depende. Hindi rin naman na lahat ng runners-up sa Miss World ay mananalo sa Miss Universe. Depende pa din. Di ba? So, ganun lang yon. And ako, para sa akin, okay na ako kay Vina na naging Miss Universe first runner-up, and be happy for her. Job well done, Vina. And then, doon naman kay tawag dito kay Opposite Jata, congratulations. And Thailand, you did it. Diba? So, yun. So, good luck to everybody. Anyway, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.